Isang malupit na slap ang nagmulat sa kanya mula sa ilusyon ng kasal. Ngunit nang matuklasan ang malupit na plano ng kanyang asawa at pamilya nito, nagpasya siyang baliktarin ang lahat. Kaya ba niyang maibalik ang lahat ng nawala at patunayan na ang tunay na pagpapagaling ay nagsisimula sa lakas ng sariling loob? Pak! Isang malutong na tunog ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Isang tunog na sinundan ng nag-aalab na hapdi sa kaliwang pisngi ni Eliana. Napatagilid ang kanyang mukha. Saglit na nagdilim ang kanyang paningin. Ang ingay ng buong kabahayan, ang malakas na telebisyon, ang halakhak ng kanyang hipag na si Clarissa, ang pag-ubo ng kanyang biyenan na si Dolores, lahat ay tila naglaho. Ang tanging natira ay ang ugong sa loob ng kanyang tainga at ang init na unti-unting gumagapang sa kanyang balat. Hindi siya umiyak, hindi siya gumalaw. Dahan-dahan niyang ibinalik ang kanyang tingin sa lalaking nasa harapan niya, ang kanyang asawa, si Marco. Nakatayo ito roon, hingal na hingal, ang mga matay nanlilisik sa galit. Ang kamay na ipinangsampal sa kanya ay nakakuyom pa rin sa hangin. Tila naghahanap pa ng ibang bagay na masisira. Sa isang iglap, ang lahat ng pagod na naramdaman ni Eliana sa buong maghapon ay biglang nawala. Napalitan ito ng isang kakaibang kalamigan, isang katahimikan na mas nakakabingi kaysa sa sigaw. Kaninang umaga lang, ibang-iba ang mundo niya. Nakatayo si Eliana sa harap ng boardroom, sa gitna ng mga matataas na opisyal ng isa sa pinakamalaking real estate developers sa bansa. Ang ilaw mula sa projector ay tumatama sa kanyang mukha habang ipinapaliwanag niya ang bawat detalye ng kanyang architectural design. As you can see, hindi lang tayo basta nagtatayo ng isang gusali. We are creating a sustainable community. Ang bawat linya, ang bawat materyales na pinili ko ay may layunin. Paliwanag niya, ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa at pagnanasa para sa kanyang trabaho. Tumango-tango ang mga kliyente. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng paghanga. Si Eliana Santos ay mahusay, magaling, isa sa mga pinakamagagaling sa kanyang larangan. At sa pagtatapos ng kanyang presentasyon, pinalakpakan siya ng lahat. Tagumpay. Ngunit ang tagumpay na yon ay tila natutunaw sa bawat kilometrong tinatahak ng kanyang sasakyan pauwi sa kanilang bahay sa Quezon City. Ang bahay na pinag-ipunan niya, ang bahay na dinisenyo niya, ang bahay na akala niya'y magiging pugad ng kanilang mga pangarap. Pagbukas niya ng pinto, ang bumungad sa kanya ay hindi ang kapayapaan na kanyang inaasahan. Ang sala ay magulo. Ang mga pinagkainan ng merienda ay nakakalat sa center table. Ang mga una ng sofa ay nasa sahig. Si Dolores, ang kanyang biyenan, ay nakaupo sa paborito nitong silya, nanonood ng teleserye habang naghihilot ng kanyang binti. "Hi, salamat at dumating ka na, Ailey," sabi nito nang hindi man lang inaalis ang tingin sa telebisyon. "Kanina pa sumasakit itong rayuma ko. Wala man lang mag-abot sa akin ng tubig." Sa kabilang sofa, nakahilata si Clarissa, ang kanyang hipag, abala sa pag-scroll sa kanyang telepono. "Ate Eli, na-transfer mo na ba yung pinapabili ko sa'yo? Paubos na kasi yung skincare ko eh." Huminga ng malalim si Eliana. Ngumiti siya ng pilit. "Good evening po, Mama. Clarissa." "Pasensya na, medyo na-traffic ako." Nilagpasan niya ang magulong sala at dumiretso sa kusina. Bit-bit ang kanyang mabigat na laptop bag. Ang lababo ay puno ng mga hugasin mula pa yata kaninang umaga. Walang nakasalang na kanin. Walang kahit anong pagkain na nakahanda. Ito ang kanyang pang-araw-araw na eksena. Siya ang arkitekto sa umaga, ang breadwinner ng pamilya, at pagdating ng gabi, siya ang nag-iisang utusan sa bahay na ito. Nagsimula na siyang maghugas ng bigas nang marinig niya ang pagdating ni Marco. Ang tunog ng kanyang mga sapatos ay mabigat, may halong ins. Pumasok ito sa kusina. Ang amoy ng alak ay bahagyang kumakalat sa hangin. Tiningnan ni Marco ang walang lamang lamesa
Pagkatapos ay tiningnan niya si Eliana na tila ba siya ang pinakamalaking pagkakamali sa mundo. Anong oras na, Eliana? Galing ako sa trabaho, pagod na pagod. Tapos ito ang daratnan ko. Wala man lang pagkain. Pasensya na, Marco. Ngayon lang din ako nakarating. Mahinahon niyang sagot habang isinasalang ang bigas. Sandali lang, magluluto ako. Humalakhak si Marco, isang tawang walang kagalakan. Sandali lang, gutom na ako ngayon. Ano bang silbi mo dito sa bahay? Buong araw kang wala, tapos pag-uwi mo, wala ka pa ring pakinabang. Marco, pagod din ako, sabi ni Eliana. Ang boses niya ay nagsisimula ng manginig. Pagod? Sa pag-upo mo sa opisina mong may aircon? Samantalang ako, nagpapakamatay sa trabaho para sa pamilyang ito. Sigaw niya. Isang kasinungalingan. Alam ni Eliana ang totoo. Alam niyang matagal nang walang inaambag si Marco sa mga gastusin sa bahay. Ang sahod nito ay para lamang sa sarili nitong bisyo at luho. Pero nanatili siyang tahimik para sa kapayapaan. Ngunit ngayong gabi, tila walang kapayapaang mahahanap. Ano? Hindi ka makasagot. Lumapit si Marco. Itinulak ang kanyang noo gamit ang isang daliri. Sabihin mo sa akin, Eliana, asawa ba kita o katulong lang? At doon na nangyari. Sa pagitan ng kanyang paghinga at ng kanyang susunod na salita, ang kamay ni Marco ay humangin at lumagapak sa kanyang pisngi. Pak! Ngayon, nakatayo sila roon. Sa gitna ng katahimikan na nilikha ng sampal na yon, ang pamilya ni Marco sa sala ay biglang nanahimik din, nagkukunwaring walang narinig. Hindi umiyak si Eliana. Wala ni isang patak ng luha. Ang tanging naroon ay ang malamig at blangkong pagtitig niya sa kanyang asawa. Ang pag-ibig, ang respeto, ang pag-asa. Lahat ng yon ay tila naging abo sa isang iglap. Sa loob ng kanyang isipan, isang bagay ang malinaw. Hindi ito ang unang beses na sinaktan siya ni Marco sa salita. Ngunit ang sampal na ito ang magiging huli. Ang babaeng kilala nila bilang si Eliana, ang martir, ang tagapagbigay, ang tagasalo ng lahat ng problema, ay namatay na sa gabing iyon at ang papalit sa kanya ay isang taong hindi pa nila nakikilala. Walang naging tulog si Eliana sa gabing iyon. Ang bawat pag-ikot niya sa kama ay tila pag-ikot din ng mga kutsilyo sa kanyang dibdib. Nakapikit ang kanyang mga mata, ngunit gising na gising ang kanyang diwa. Ang hapdi sa kanyang pisngi ay matagal nang napalitan ng manhid. Isang paalala na ang pisikal na sakit ay walang-wala kumpara sa sakit ng katotohanang gumigising sa kanya. 3:00 ng madaling araw, bumangon siya. Hindi niya na matiis ang pagkukunwaring natutulog sa tabi ng isang halimaw. Dahan-dahan siyang naglakad papasok sa banyo. Ang bawat hakbang ay maingat para hindi makalikha ng kahit anong ingay. Sa ilalim ng maliwanag na ilaw, hinarap niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Doon, malinaw na malinaw ang bakas ng palad ni Marco. Isang mamula-mulang marka na may bahid ng kulay ube. Hinaplos niya ito ng marahan. Hindi ito masakit, pero mabigat. Napakabigat. Tinitigan niya ang babae sa salamin. Ang mga mata nitong pagod, ang mga labi nitong walang-walang ngiti. Tila isang estranghero. Ang Eliana na puno ng pangarap at pag-ibig ay dahan-dahang naglalaho. At ang pumapalit ay isang aninong hindi niya palubos na kilala. Hindi siya umiyak. Tapos na ang panahon ng pag-iyak. Ngayon, ang kailangan niya ay linaw ng isip. Kinabukasan, ang almusal ay nababalot ng isang makapal at hindi komportableng katahimikan. Si Dolores at Clarissa ay palihim na sumusulyap sa kanya. Sinusuri ang kanyang bawat kilos. Si Marco naman ay nakaupo sa kabisera ng mesa. Mayabang, naghihintay. Alam ni Eliana kung ano ang hinihintay nito. Ang kanyang pagsuko, ang kanyang paghingi ng tawad para sa isang kasalanang hindi niya ginawa. Matapos niyang ihanda ang kape para sa lahat, huminga siya ng malalim.
Lumapit siya sa likuran ni Marco. Marco, mahina niyang sabi. Hindi ito lumingon. Sorry na. Pagpapatuloy niya, pinipilit na gawing malambing ang kanyang boses kahit na ang bawat salita ay parang lason sa kanyang dila. Hindi na mauulit. Pagod lang siguro ako kagabi. Ilang segundo ng katahimikan. Pagkatapos, dahan-dahang tumango si Marco, tila isang haring nagbibigay ng kapatawaran sa kanyang alipin. Dapat lang, matuto kang lumugar, Eliana. Ngumiti si Eliana, isang ngingiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Oo, Marco, natutunan ko na. Habang nagliligpit siya ng pinagkainan, nagkunwari siyang masigla. Ngunit sa loob-loob niya, isang plano ang nagsisimula ng mabuo. Ang sampal ay hindi lang basta galit. May mas malalim na dahilan at kailangan niyang malaman kung ano yon. Nang araw na yon, nagpaalam siyang maglilinis ng buong bahay, isang bagay na matagal na niyang hindi ginagawa. Nagsimula siya sa silid-aklatan na nagsisilbing opisina ni Marco. Ang lugar na yon ay isang testamento sa pagkatao ng kanyang asawa, magulo, puno ng mga proyektong hindi natapos at mga papel na nagkalat kung saan-saan. Habang nag-aayos siya ng mga dokumento sa ibabaw ng lamesa nito, sinadya niyang aksidenteng matabig ang isang salansan ng mga folder. Nagkalat ang mga papel sa sahig. Ay nako, sabi niya sa sarili, kahit walang ibang nakakarinig. Habang isa-isa niyang pinupulot ang mga papel, isang maliit na card ang nakaagaw ng kanyang pansin. Hindi ito ordinaryong calling card. Makapal ang papel. Nakaukit sa ginto ang mga letra. Attorney Roman Reyes, Reyes and Associates Law Firm, specializing in real estate and property law, real estate and property law. Hindi batas para sa annulment. Hindi para sa kasong kriminal. Para sa ari-arian. Biglang nanlamig ang mga kamay ni Eliana. Ang bahay, ang lupa, lahat ay nakapangalan sa kanya. Binili niya ito bago pa man sila ikasal. Ito ang kanyang investment, ang kanyang dugo at pawis. Bakit kailangan ni Marco ng isang abogado? Para sa ari-arian? Mabilis niyang ibinulsa ang card at tinapos ang pagliligpit. Ang pagdududa sa kanyang isipan ay lumalaki. Nagiging isang halimaw na sumisigaw ng kataksilan. Ang kanyang instinct bilang isang babae na matagal na niyang isinasantabi ay biglang nagising. Bumalik siya sa kanilang kwarto at kinuha ang kanyang laptop bag. Mula sa isang maliit na bulsa sa loob, dinukot niya ang isang bagay na halos nakalimutan na niya. Isang maliit, kulay itim na voice-activated recorder. Hindi mas malaki sa kanyang hinlalaki. Ginagamit niya ito dati para i-record ang mga mahahalagang usapan nila ng kanyang mga kliyente. Nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang determinasyong ngayon niya lang naramdaman. Bumalik siya sa opisina ni Marco. Tumingin siya sa paligid, naghahanap ng perpektong lugar. Sa ilalim ng kanyang lamesa, malapit sa likod, kung saan nakatago ang mga kable ng computer, idinikit niya roon ang maliit na device. Halos hindi ito makita. Buong maghapon, habang naglilinis siya, habang nagluluto, ang kanyang isip ay nasa recorder na yon. Naghihintay. Pagsapit ng gabi, pagkatapos ng isa na namang tahimik na hapunan, pumasok si Eliana sa kanilang silid. Kinuha niya ang kanyang cellphone at isinaksak ang earphones. Gamit ang isang app, kinonekta niya ito sa recorder. Nagsimula siyang makinig. Karamihan ay katahimikan. Ang tunog ng pagtipa sa keyboard. Ang pag-ubo ni Marco. Mga oras ng walang kabuluhang tunog. Aalisin na sana niya ang earphones nang bigla. May narinig siyang boses. Si Marco. May kausap sa telepono. At ang mga salitang narinig niya ang tuluyang dumurog sa anumang natitirang pag-asa sa kanyang puso. Ma, sabi ni Marco sa kabilang linya. Ang boses niya ay mahina, ngunit may halong pagmamalaki na para bang may ibinabalita itong isang malaking tagumpay. Huwag ka nang mag-alala.
Nakausap ko na si Attorney Reyes. Pinigil ni Eliana ang kanyang paghinga. Ang mga daliri niya ay nanlamig habang mahigpit na nakahawak sa kanyang cellphone. Si Attorney Reyes ang pangalan mula sa business card. Narinig niya ang boses ni Dolores sa kabilang linya. Medyo garalgal at mahina, ngunit sapat na para marinig ang kasakiman. Oh, ano raw ang sabi? Siguraduhin mong wala siyang makukuha, Marco, ha? Ni isang kusing. Atin ang bahay na yan. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa buong katawan ni Eliana. Atin ang bahay na yan. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa kanyang puso na parang mga bubog. Oo naman, ma, sagot ni Marco. At sa boses nito, narinig ni Eliana ang isang kasuklam-suklam na kumpiyansa. Sabi niya, may paraan para mapaalis si Eliana sa bahay na tunang walang dala kahit isang kusing, kahit nakapangalan pa sa kanya ang lahat. Napatakip si Eliana sa kanyang bibig upang pigilan ang isang hikbi na nagbabantang kumawala. Ang hangin sa kanyang baga ay tila naubos. Hindi lang pala ito tungkol sa pera. Hindi lang ito tungkol sa pagiging tamad o sa sampal. Ito ay isang plano. Isang masusing plano para sirain siya at kunin ang lahat ng pinaghirapan niya. Kailangan lang nating patunayan na hindi na siya, alam mo na, pagpapatuloy ni Marco. Hindi na siya stable mag-isip. Konting gulo pa, konting panggigipit, bibigay din yan. Sa korte, tayo ang magmumukhang biktima. Siya ang magmumukhang masama. Para siyang binuhusan ng nagyayelong tubig. Ito pala iyon. Ang mga masasakit na salita. Ang pagpapahiya. Ang sampal. Hindi lang yun resulta ng galit. Ang mga iyon ay mga sandata, mga parte ng kanilang maruming plano para sirain ang kanyang pagkatao, para sa huli ay wala na siyang lakas na lumaban. Narinig niya ang halakhak ni Dolores sa kabilang linya. Magaling anak, magaling. Iyan ang Gomez. Hindi tayo nagpapatalo. Natapos ang tawag, ang recorder ay nagpatuloy sa pag-record ng katahimikan. Ngunit para kay Eliana, ang katahimikang yon ay mas maingay pa sa isang pagsabog. Dahan-dahan niyang inalis ang earphones. Hindi siya gumalaw. Nakatitig lang siya sa madilim na bintana ng kanilang silid. Ang bahay na ito na binuo niya mula sa kanyang mga pangarap para maging pugad ng pagmamahal ay isa lang palang hawla na sila mismo ang naghahanda para sa kanya. At siya, ang tagapagtayo, ang siya rin palang target na ikulong at patayin ng espiritu. Isang patak ng luha ang sa wakas ay bumagsak mula sa kanyang mata. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Hindi ito luha ng pagkatalo. Ito ay luha ng pamamaalam. Paalam sa kahinaan. Paalam sa pagiging martir. Paalam sa babaeng minsan ay naniwala sa kasinungalingan ng pag-ibig. Kinuha niya ang kanyang laptop. Isinave niya ang audio file. Pinangalanan niya itong Katibayan Vlog 1. Pagkatapos, huminga siya ng malalim. Ang pagdududa ay napalitan na ng katiyakan. At ang katiyakan na yon ay nagsilang ng isang bagay na mas matibay pa sa galit. Isang malamig at matalas na determinasyon. Kung gusto nila ng gulo, ibibigay niya. Ngunit hindi sa paraang inaasahan nila. Maglalaro sila, oo. Pero sa pagkakataong ito, sa ilalim na ng kanyang mga patakaran. Kinabukasan, bago pa man tumilawak ang mga manok, si Eliana ay nasa loob na ng kanyang sasakyan. Nakaparada sa isang tahimik na kalye, ilang kanto mula sa kanilang bahay. Ang makina ay patay. Ang tanging ilaw ay nagmumula sa dashboard at sa screen ng kanyang cellphone. Nakasalpak muli ang earphones sa kanyang tainga at pinindot niya ang play. Ma, huwag ka nang mag-alala. Nakausap ko na si Attorney Reyes. Oh, ano raw ang sabi? Siguraduhin mong wala siyang makukuha, Marco, ha? Ni isang kusing. Atin ang bahay na yan. Oo naman, ma. Sabi niya, may paraan para mapaalis si Eliana sa bahay na to nang walang dala kahit isang kusing. Paulit-ulit. Pinakinggan niya ang recording ng paulit-ulit hanggang sa
Ang bawat salita, bawat pagtawa, bawat buntong hininga ng pagkaganid ay tila nakaukit na sa kanyang utak. Ang kanyang mga kamay na nakahawak sa manibela ay nanginginig. Hindi sa takot, kundi sa galit na matagal na niyang kinikimkim. Ang puso niya ay basag na, durog. Ngunit sa mga lamat nito, walang nanglungkot ang dumadaloy. Ang naroon ay isang matigas at malamig na bagay na unti-unting nabubuo. Napapikit siya at sa kanyang isipan, isang alaala ang biglang lumitaw. 5 taon na ang nakalipas. Nakatayo sila ni Marco sa isang bakanteng lote sa Quezon City. Ang lugar kung saan nakatayo ngayon ang kanilang bahay. Hapon noon at ang papalubog na araw ay nagbibigay ng ginintuang kulay sa lahat. Ito na yon, Ellie, bulong ni Marcos sa kanyang tainga, habang nakayakap mula sa likuran. Ang simula ng lahat. Ipinakita niya rito ang blueprint na siya mismo ang gumawa. Dito ang magiging sala natin. Turo niya, ang mga matay nagniningning sa pangarap. Malaki ang bintana para laging maliwanag. At dito ang magiging kwarto ng mga anak natin. Kinuha ni Marco ang kanyang kamay. Lumuhod ito sa damuhan. Mula sa bulsa nito, kinuha nito ang isang maliit na kahon. Eliana Santos. Sabi nito, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Ikaw ang pundasyon ng buhay ko. Payagan mo akong maging haligi ng mga pangarap mo. Sa lupang ito, sa bahay na itatayo mo, hayaan mong ako ang maging tahanan mo. Will you marry me? Tumulo ang kanyang mga luha noon. Luha ng kaligayahan. Isinuot nito sa kanyang daliri ang singsing at sumagot siya ng matamis na oo. Niyakap niya ito ng mahigpit. Naniwalang ang pag-ibig nila ang pinakamatibay na istruktura sa buong mundo. Idinilat ni Eliana ang kanyang mga mata. Ang ginintuang alaala ay naging abo sa kanyang isipan. Isang kasinungalingan. Lahat pala ay isang malaking kasinungalingan. Hindi siya ang pundasyon. Siya ang ginamit na materyales para itayo ang komportableng buhay na gusto nito. At ngayong tingin nila ay nakuha na nila ang lahat. Handa na siyang gibain at itapon na parang basura. Hindi siya papayag. Isinara niya ang audio file at binuksan ang kanyang contact list. Nag-scroll siya hanggang sa mahanap ang isang pangalan na matagal na niyang hindi tinatawagan. Isang kaibigan mula sa law school na kumuha ng ibang landas. Attorney Monica Ledesma. Isang oras ang lumipas, nakaupo na si Eliana sa loob ng isang modernong opisina sa Makati. Si Attorney Ledesma, isang babaeng may matalas na tingin at porsigidong aura, ay seryosong nakikinig sa kanya. Walang emosyon na ikinuwento ni Eliana ang lahat. Ang pang-aabuso sa salita, ang pagiging pabigat sa pinansyal, ang sampal, at ang pinakamatindi sa lahat, ang recording. Ipinasa niya ang kanyang cellphone kay Monica. Isinaksak nito ang sariling earphones. Habang nakikinig ito, nakita ni Eliana kung paano nagbago ang ekspresyon ng kanyang kaibigan mula sa propesyonal na pakikinig, naging pagkabigla at nauwi sa isang mahigpit na galit. Walang hiya. Mahinang bulong ni Monica pagkatapos. Ibinalik nito ang cellphone kay Eliana. This is not just grounds for annulment, Eli. This is conspiracy. Plinano nila ito. This is calculated psychological abuse. Tumango si Eliana. Alam ko. Kaya kailangan ko ng tulong mo, Mon. Ayokong maging biktima. Gusto kong lumaban. Anong gusto mong gawin? Gusto kong mabawi ang buhay ko. Gusto kong mapaalis sila sa bahay ko. At gusto kong matuto sila ng leksyon na hinding-hindi nila malilimutan. Ngumiti si Attorney Ledesma. Isang ngangiting matalas. Okay, I like this. Pero kailangan nating maging matalino. Hindi tayo pwedeng magpadalos-dalos. Ang recording na ito ay malakas na ebidensya, pero mas maganda kung dadagdagan pa natin. Anong kailangan kong gawin? Tanong ni Eliana. Ang boses ay matatag. For now, you do nothing.
Magpanggap kang ikaw pa rin ang dating Eliana, ang asawang sunod-sunuran. Hayaan mo silang maging kampante. Hayaan mo silang magkamali. At habang ginagawa nila yon, iipunin natin ang lahat ng kailangan natin. Bank statements, titles, receipts, lahat. At higit sa lahat, tumitig si Monica sa kanya. Kailangan natin ng visual evidence. Paglabas ni Eliana sa gusali, mayroon na siyang malinaw na gagawin. Habang naglalakad pabalik sa kanyang sasakyan, kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial. "Hello, good morning. I'm calling from Sentinel Security Solutions," sabi niya sa kabilang linya. "Yes, I'd like to inquire about installing a hidden CCTV system for my residence. You know, for security purposes. May mga nababalitaan kasi akong akyatan sa village namin lately." Nag-set siya ng appointment para sa susunod na araw. Sa oras na alam niyang walang tao sa bahay kundi siya lang. Pag-uwi niya ng gabing iyon, sinalubong siya ng parehong magulong sala at ng parehong mga mukha na puno ng pag-aabang. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang ngiting ibinigay ni Eliana. Isang ang ngiting puno ng lihim. Pagkatapos ng hapunan, umakyat siya sa kanyang maliit na home office. Mula sa isang cabinet, inilabas niya ang isang malaking tubo na naglalaman ng mga orihinal na blueprint ng bahay. Maingat niya itong inilatag sa kanyang drafting table. Ang bawat linya, ang bawat sukat, ang bawat sulok ng bahay na yon ay galing sa kanyang isip at sa kanyang mga kamay. Nilikha niya ito bilang isang santuwaryo. Hindi niya alam na para sa mga ahas na pinatuloy niya, ito pala ay isang perpektong kulungan. Hinaplos niya ang papel, ang kanyang mga daliri ay sinusundan ng plano ng master's bedroom, ang kusina, ang sala, ang mga lugar kung saan siya niyurakan at binalewala. Isang malamig na determinasyon ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Hindi na siya ang arkitekto ng mga pangarap. Simula ngayon, siya na ang arkitekto ng kanilang pagbagsak. Tumingin siya sa kabuuan ng plano. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa isang apoy na hindi pa kailanman naramdaman. "Itinayo ko ang kulungang ito," bulong niya sa hangin. "Ako rin ang maglalabas sa mga demonyo." Nagsimula ang pagbabago sa isang umaga ng linggo. Sa halip na isang tahimik at pagod na Eliana ang gumalaw sa kusina, isang naiibang sigla ang bumalot sa buong kabahayan. Ang amoy ng bagong saing na sinangag, bawang, at ang pinipritong longganisa at tuyo ay gumising sa lahat. Nang bumaba si Dolores, na laging unang nagrereklamo sa umaga, natigilan ito. Ang lamesa ay handang-handa na, may mainit na kape, may sukat bawang, at may nakahaing almusal na parang sa isang restaurant. Nakatayo roon si Eliana, suot ang isang apron, at may isang matamis na ngiti sa kanyang mga labi. "Good morning po, Mama. Kain na po tayo." Nagdududang umupo si Dolores. Sumunod si Clarissa na kinukusot pa ang mga mata. "Wow, himala!" bulong nito. Si Marco ang huling bumaba. Ang mukha ay nagpapakita ng pagtataka. "Umupo ka na. Mahal," sabi ni Eliana. Ipinaghain ito ng pagkain sa kanyang plato para may lakas ka sa buong araw. Kumain sila sa isang hindi pangkaraniwang katahimikan. Ang pamilya Gomez ay nagmamasid, nag-aaral sa bawat kilos ni Eliana. Ngunit wala silang makitang anumang kakaiba, kundi isang asawang tila bumalik sa dati. Ang masunurin, maalaga, at tahimik na Eliana na matagal na nilang inaabuso. Nakahinga sila ng maluwag. Ang sampal pala ay epektibo. Natuto na ng leksyon si Eliana. Ngunit sa likod ng mga ngiti at pagsisilbi ni Eliana, ang kanyang isip ay gumagana na parang isang makina. Habang pinapanood niya silang kumain ng pagkaing pinaghirapan niya, ang kanyang mga mata ay tila isang scanner. Tinitimbang ang bawat isa sa kanila. Sa isip niya, hindi na sila pamilya. Sila ay mga subject ng kanyang pag-aaral. Mga kalaban na kailangan niyang unawain bago niya tuluyang wasakin. Kinahapunan,
Habang nanonood ng TV si Clarissa, kaswal itong nagpakita ng isang litrato sa cellphone niya kay Eliana. Isang mamahaling designer bag. Ate Ili, tingnan mo oh, sabi nito na may pa-cute na boses. Ang ganda, di ba? Sale pa. Perfect para sa OOTD ko sa party next week. Ang hirit ay malinaw. Isang utos na binalot sa isang pakiusap. Dati, magdadahilan si Eliana. Sasabihin niyang pag-iipunan muna o kailangan nilang magtipid. Ngunit ang bagong Eliana ay ngumiti lang ng malapad. Oo nga, ang ganda. Bagay sa'yo yan, sabi niya. Kinuha niya ang cellphone ni Clarissa. I-send mo sa akin ang link. Ako nang bahala. Nanlaki ang mga mata ni Clarissa sa gulat at tuwa. Talaga ate? The best ka talaga. Wala yon. Basta masaya ka. Sagot ni Eliana. Isang sagot na puno ng kasinungalingan. Pag-akyat niya sa kwarto, binuksan niya ang kanyang laptop. Binili niya ang bag online gamit ang credit card na nakapangalan sa kanya. Pagkatapos ng transaksyon, maingat niyang isinave ang digital receipt bilang isang PDF file. Kumuha rin siya ng screenshot ng pag-uusap nila ni Clarissa. Inilagay niya ang mga ito sa isang bagong folder sa kanyang desktop. Makalipas ang ilang araw, si Marco naman ang lumapit sa kanya. Gabi iyon at nasa opisina si Eliana. Tinatapos ang isang proyekto. Pumasok si Marco, umupo sa silya sa tapat niya at nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga. Eli, panimula nito. May naisip akong negosyo. Isang kaibigan ko, may ino-offer na investment. Patok to, sigurado. Palalaguin lang natin ang pera. Tumingin si Eliana. Mula sa kanyang laptop, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng interes. Talaga? Magkano naman ang kailangan? Maliit lang na puhunan, sabi ni Marco, umiiwas ng tingin. Mga 200,000. 200,000 piso. Halos masamid si Eliana sa sarili niyang laway. Dati, magtatanong siya. Hihingi ng business plan, ng mga detalye. Ngayon, tumangulang siya na parang bumibili lang ng candy. Sige, sabi niya. Para sa kinabukasan natin yan, di ba? I-transfer ko na lang sa account mo bukas. Hindi makapaniwala si Marco. Napangiti ito ng malaki. Isang nangiting nagpapakita ng tagumpay. Salamat, mahal. Maasahan ka talaga. Siyempre naman, sagot ni Eliana. Kinabukasan, isinagawa niya ang bank transfer. At tulad ng ginawa niya sa bag ni Clarissa, maingat niyang isinave ang transaction confirmation. Isa na namang file ang nadagdag sa kanyang lumalaking koleksyon. Ang mga araw ay naging linggo. Si Eliana ay naging perpektong asawa, manugang at hipag. Nagluluto siya ng masasarap na pagkain. Ibinibigay niya ang bawat hiling. Hindi na siya kumikibo. Hindi na siya nagrereklamo. Naging anino na lang siya sa sarili niyang pamamahay. At habang ginagawa niya ito, ang pamilya Gomez ay lalong naging kampante at palalo. Nag-umpisa nang mag-imbita si Dolores ng mga amiga nito para magmahyong sa kanilang sala. Si Clarissa ay halos linggo-linggong may bagong damit. At si Marco, dahil sa sobrang kumpiyansa, ay naging mas pabaya. Sa gabi, kapag ang lahat ay mahimbing nang natutulog, doon lang nagiging tunay na Eliana ang nagpapanggap na anghel. Sa liwanag ng kanyang laptop, binuksan niya ang isang naka-encrypt na USB drive. Dito niya inililipat ang lahat ng kanyang naiipon. Gumawa siya ng isang pangunahing folder, isang pangalan na nagbigay sa kanya ng isang madilim na kasiyahan habang tinitipan niya ang mga letra. Ang huling hapunan. Sa loob nito may mga subfolder. Marco, Dolores, Clarissa mo. Inilipat niya roon ang lahat. Ang resibo ng bag, ang bank transfer, ang mga lumang bayarin sa kuryente, tubig, internet, groceries, lahat ay patunay na siya lang ang bumubuhay sa pamilyang yon. Isinama niya ang kopya ng titulo ng bahay at lupa at syempre,
ang audio recording na pinamagatan niyang Ang Hatol. Isang gabi, habang nag-aayos siya ng mga file na ito, pumasok si Marco sa kanilang silid. Nakita siya nitong nakaupo sa harap ng laptop. Ano yan? Trabaho na naman? Tanong nito. Ang boses ay may halong inis. Mabilis na isinara ni Eliana ang folder at ngumiti. Hindi, tinitingnan ko lang ang mga lumang picture natin. Isang mabilis na kasinungalingan. Lumapit si Marco at tumayo sa likuran niya. Tiningnan ang sarili nitong refleksyon sa madilim na screen. Isang nangiti ng pagiging kontento ang gumuhit sa kanyang mukha. Naramdaman niyang hawak na niya muli ang lahat. Ang asawa niya, ang pera nito, ang buhay na gusto niya. Hinawakan nito ang balikat ni Eliana. Medyo mariin. Mabuti naman, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamayabang. At natuto ka na kung saan ang lugar mo. Hindi lumingon si Eliana. Nanatili siya ngang nakatingin sa screen kung saan nakikita niya ang anino ng mukha ni Marco sa likod niya. Ngumiti siya. Isang napakatamis na ngiti na puno ng pangako. Isang nangiting hindi kailanman umabot sa kanyang mga mata. Ang pagkukunwari ay isang sining. At sa loob ng mga sumunod na linggo, si Eliana ay naging isang maestro. Ngunit ang pagiging maestro ay nangangailangan ng disiplina at pag-aaral sa kalaban. Kaya naman, gabi-gabi, pagkatapos niyang gampanan ang papel ng perpektong asawa, binubuksan niya ang kanyang laptop at sinisimula ng tunay niyang trabaho. Isa-isa niyang sinusuri ang mga bank records at credit card statements. Bawat transaksyon, gaano man kaliit ay kanyang sinusuri. Ang grocery, ang bayad sa kuryente, ang tuition ng kapatid ni Marco na si Clarissa, lahat ay meticulously niyang inililista. Ito ang mga bala na gagamitin niya sa kanyang giyera. Isang gabi, habang tinitingnan niya ang statement ng supplementary card ni Marco, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang charge mula sa isang restaurant na hindi niya pamilyar. La Serene. Masyadong mahal, masyadong romantiko para sa isang business meeting. Sinundan pa ito ng isa pang charge sa isang flower shop at isa pa sa isang high-end jewelry store sa Greenbelt. Kumunot ang noo ni Eliana. Sinubukan niyang alalahanin. May birthday ba? Anibersaryo? Wala. Tinanong niya si Marco tungkol dito nung isang linggo. Ang sagot nito, yan ba? Regalo ko lang kay mama. Alam mo na, para matuwa naman. Ngunit hindi tugma. Alam na alam ni Eliana ang simpleng gusto ni Dolores. Hindi ito mahilig sa mga alahas at hindi ito kakain sa isang French restaurant. Isang malamig na hinala ang nagsimulang gumapang sa kanyang sistema. Mas malala pa sa pagnanakaw. Mas malala pa sa panloloko. Isang kataksilan na hindi pa niya lubos na naiisip. Kinabukasan, tumawag siya kay Attorney Monica Ledesma. Mon, may kailangan ako. Diretso niyang sabi. Kailangan ko ng isang private investigator. Natahimik ang kabilang linya. Pagkatapos ay isang buntong hininga. Ellie, sigurado ka ba? Anong nakita mo? Mga gastos na hindi maipaliwanag. May kutob ako, Mon. At sa puntong ito, hindi ko na kayang baliwalain ang mga kutob ko. Sige, sagot ni Monica. Ang boses ay seryoso. May kilala ako. Ang pinakamagaling. Ipapasa ko sa iyo ang numero. Mag-ingat ka, Ellie. Ilang araw ang lumipas. Ang bawat araw ay isang pagtitiis. Ngumingiti siya kay Marco. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata ay may nag-aapoy na tanong. Naghahain siya ng pagkain dito, ngunit ang gusto niyang isubo rito ay lason. Hinihintay niya ang tawag, hinihintay niya ang hatol. At dumating nga ito. Isang text message mula sa investigador. Package delivered. Front gate security. Bumilis ang tibok ng puso ni Eliana. Nagdahilan siyang may kukunin lang sa labas. Pagdating niya sa guardhouse, iniabot sa kanya ang isang simpleng brown envelope. Walang pangalan, walang anumang marka. Ngunit para kay Eliana, ito ang pinakamabigat na bagay
na nahawakan niya sa buong buhay niya. Dala ang sobre, nagkulong siya sa kanyang home office. Isinara ang pinto, nilock ito. Umupo siya sa kanyang silya, ang sobre ay nakapatong sa lamesa sa harap niya. Tinitigan niya ito ng ilang minuto. Ang katotohanan ay nasa loob. Isang katotohanan na maaring tuluyang pumatay sa kanya o tuluyang magpalaya sa kanya. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ito. Sa loob, isang salansan ng mga litrato at isang maikling report. Kinuha niya ang unang litrato, si Marco. Nakangiti. Ngunit hindi sa kanya. Nakatingin ito sa isang babae, isang batang babae, marahil ay nasa early 20s lang. Maganda, maputi, mahaba ang buhok. Nakaupo sila sa isang cafe, magkaharap. Ang pangalawang litrato. Magka-holding hands sila habang naglalakad sa isang mall. Ang pangatlong litrato. Nasa loob sila ng jewelry store. Si Marco, isinusuot ang isang pamilyar na kwintas sa leeg ng babae. Ang kwintas na sinabi niyang regalo para sa ina niya. Ang ikaapat na litrato, ang pinakamasakit sa lahat. Nakatayo sila sa isang madilim na parking lot. Magkayakap at naghahalikan. Ang mga labi ng kanyang asawa ay nakalapat sa mga labi ng ibang babae. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Ang pagtibok ng kanyang puso ay tila huminto. Ang hangin ay hindi na dumadaloy sa kanyang mga baga. Ang pangalan sa report, Isabel Reyes. Isang intern sa opisina ni Marco. Ang babaeng pinalitan sa kanya ay halos kalahati ng kanyang edad. Hindi niya namalayan ng oras. Nakatitig lang siya sa mga litrato. Ang kanyang mundo ay gumuho sa bawat larawan. Ang sampal, ang panggagamit sa pera, ang plano na agawin ng bahay niya. Lahat ng yun ay masakit. Ngunit ito ay iba. Ito ay isang personal na atake sa kanyang pagkababae, sa kanyang halaga bilang tao. Isang tawang mapait at desperado ang kumawala sa kanyang lalamunan. Una ay mahina. Pagkatapos ay lumakas. Tawa siya ng tawa habang ang mga luha ay sunod-sunod na bumabagsak mula sa kanyang mga mata. Isang tawa ng isang taong nasiraan ng bait. Tawa ng isang taong wala nang natitirang mawawala pa. Sila na ang mayaman. Sila na ang may komportableng buhay. Siya na ang nagbibigay ng lahat. Pero hindi pa rin pala sapat. Habang pinupunasan niya ang kanyang mga luha, gamit ang likod ng kanyang palad, nahagip ng kanyang tingin ang huling litrato sa ilalim ng salansan. Kinuha niya ito. Si Marco at si Isabel, nakatayo sa harap ng isang condominium building. May kausap silang isang real estate agent. At sa kamay ni Marco, hawak nito ang isang brochure. Nakangiti sila. Masaya. Tila isang mag-asawang pumipili ng kanilang magiging unang tahanan. Hindi lang siya niloloko ni Marco. Hindi lang siya ninanakawan nito. Bumubuo na ito ng bagong buhay. Isang bagong buhay na itatayo nito mula sa mga piraso ng nawasak niyang puso at sa perang pinaghirapan ng kanyang dugo at pawis. Ibinagsak ni Eliana ang litrato sa lamesa. Tumigil ang kanyang pagtawa. Ang sakit sa kanyang dibdib ay biglang napalitan ng isang bagay na mas madilim, isang bagay na mas mapanganib. Hindi na ito simpleng paghihiganti. Ito ay magiging isang paghuhukom. Ang lason ng kumpiyansa ay mabilis kumalat sa ugat ng pamilya Gomez. Sa kanilang mga mata, ang giyera ay tapos na. Nanalo na sila. Ang dating palaban na si Eliana ay isa na lamang maamong tupa. Sunod-sunuran sa bawat hiling at utos nila. At sa kanilang pag-aakalang tagumpay, lalo silang naging pangahas. Isang Miyerkules ng hapon, umuwi si Eliana mula sa isang site visit. Pagod at uhaw. Ngunit pagbukas niya ng pinto, ang inaasahan niyang katahimikan ay sinalubong ng malakas na tawanan at ng tunog ng mga piyesang pinagbabangga. Ang sala ay puno ng mga amiga ni Dolores. 4 na babaeng kaedad nito, nakapalibot sa isang lamesa ng mahajong
Ang usok ng kanilang sigarilyo ay kumakalat sa hangin. Ang mga pinagkainan ng kung ano-anong kakanin ay nakakalat sa mga side table. At sa gitna ng lahat, nakaupo si Dolores na parang isang reyna. Nakataas ang noo, ipinagmamalaki ang kanyang teritoryo. "Oh, Eli, andyan ka na pala," sabi nito. Hindi man lang siya tiningnan. "Ipagtimpla mo naman kami ng juice, yung malamig." Isang matandang babae, si Aling Puring, ang tumingin kay Eliana mula ulo hanggang paa. "Hi Dolores, ang swerte mo talaga sa manugang mo. Masipag na, maganda pa, parang hindi napapagod." Ngumiti si Dolores, isang nangiting puno ng pagmamayari. Siyempre, alam naman niya kung sino ang nagdadala ng swerte sa bahay na ito, ang anak ko. Itinuro nito ang isang malaking wedding portrait nila ni Marco na nakasabit sa dingding, isang larawan ng kasinungalingan. Ang bahay na ito ay bunga ng paghihirap ng anak ko. Napatigil si Eliana sa paglalakad. Ang bawat salita ay parang karayom na tumutusok sa kanyang tainga. Ngunit ang kanyang muka ay nanatiling kalmado. Ngumiti siya. "Sige po, Mama. Gagawa lang po ako." Habang nasa kusina siya, naghahalo ng orange juice. Malinaw na naririnig niya ang kanilang bulungan. Pinupuri siya, oo. Ngunit sa paraang tila siya ay isang magaling na kasambahay, hindi isang kapamilya o ang tunay na may-ari ng lahat ng tinatamasa nila. Sa isang sulok ng kisame ng sala, isang maliit at halos hindi mapansing itim na tuldok, ang lente ng isa sa mga kamera ay tahimik na nagre-record ng lahat. Kinabukasan isang tawag mula sa bangko ang nagpatibay pa sa kanyang determinasyon. "Good morning, Ma'am Eliana Santos. We're just calling to verify some recent charges on your supplementary card under the name of Miss Clarissa Gomez," sabi ng isang magalang na boses sa kabilang linya. "The card has reached its maximum limit of 150,000 pesos, 150,000 piso, sa loob lamang ng isang buwan. Noted. Thank you for the information. Ako na ang bahala." Kalmado niyang sagot bago ibaba ang tawag. Hindi niya kinumpronta si Clarissa sa paraang eskandalosa. Sa halip, kinatagpo niya ito sa sala. "Clarissa, tumawag ang bangko." Mahinahon niyang sabi. "Puno na raw ang card mo." Ni walang bakas ng hiya sa mukha ng kanyang hipag, ikinibit balikat lang nito. "Ay ganun ba? Ang bilis naman. Ate, kailangan ko kasi talaga yung mga yon. Para sa vlogs ko, para sa image ko. Alam mo na, investments din yan." "Investment?" Ulit ni Eliana. Ang salita ay parang basura sa kanyang bibig. "Oo, at saka, huwag kang mag-alala ate. Babayaran din naman kita pag sikat na ako." Sabi nito sabay tawa at bumalik sa panonood ng TikTok sa kanyang cellphone. Ang pinakamasakit ay ang gabi-gabing pagdating ni Marco. Hindi na ito nag-aabalang magtago. Darating ito ng lampas hating gabi, ang damit ay lukot at ang katawan ay naliligo sa isang matamis at murang pabango ng babae. Isang amoy na hindi kay Eliana. Isang gabi, habang tinatanggal niya ang Amerikana ni Marco para ilagay sa labahan, nakita niya ito. Isang maliit, mamula-mulang marka ng lipstick sa kwelyo ng puting polo nito. Malinaw na malinaw. Hinawakan niya ang polo. Naramdaman niya ang pag-akyat ng galit sa kanyang lalamunan. Isang sigaw na gustong kumawala. Ngunit pinigilan niya ito. Sa halip, maingat niyang tiniklop ang polo at inilagay sa laundry basket. Ang kamera sa sulok ng kanilang kwarto ay nakatutok doon. Isa na namang matibay na ebidensya. Ang kanilang kayabangan ang magiging sarili nilang PC. At ang pising iyon ay lalo pang humigpit isang gabi. Akala ng lahat ay tulog na si Eliana. Ngunit siya ay nasa kanyang opisina, nakasuot ng headphones at live na pinakikinggan ng audio mula sa hidden camera sa sala. Nandoon si Marco at Dolores. Nag-uusap. "Ang galing talaga ng diskarte mo, anak," sabi ni Dolores. Ang boses ay puno ng paghanga. "Tingnan mo si Eliana ngayon.
Parang maamong tupa, isang sampal mo lang pala ang katapat. Sinabi ko naman sa'yo, ma. Ako ang bahala. Mayabang na sagot ni Marco. Konting tiis na lang. Malapit na nating makuha ang lahat. Pero parang masyado nang tumatagal. Sabi ni Dolores, may bahid ng pagkainip. Baka mamaya, magbago pa ang isip ng babaeng yan. Baka biglang lumaban. Hindi na yan lalaban, ma. Takot na yan sa akin. Hindi ako sigurado, Marco. Giit ni Dolores. Ang boses nito ay biglang naging malamig at mapanganib. May isang paraan para masigurado nating hindi na siya tatayo pa. Isang paraan para tuluyan siyang sumuko. Ano yon? Narinig ni Eliana ang pagsindi ni Dolores ng sigarilyo. Pumitit ito ng malalim bago magsalita. Panahon na para sirain ang isang bagay na pinakamamahal niya, para malaman niya na wala talaga siyang kapangyarihan dito. May mga araw na kahit gaano kadilim ang gabi, may pag-asang dala ang umaga. Galing si Eliana sa isang matagumpay na pulong. Isang kliyenteng matagal na niyang sinusuyo para sa isang malaking proyekto, ang sa wakas ay pumirma na sa kontrata. Habang nagmamaneho siya pauwi, isang maliit at halos kinalimutan nang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito ang buhay na gusto niya, ang magtayo, ang lumikha, ang patunayan sa sarili niyang kaya niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Ngunit ang pakiramdam na yon ay unti-unting naglaho habang papalapit siya sa kanilang bahay. Ang bahay na minsan niyang tinawag na pangarap, ngayon ay isa na lamang hawla. Pagpasok niya sa pinto, isang kakaibang katahimikan ang sumalubong sa kanya. Wala ang ingay ng telebisyon, wala ang boses ni na Dolores at Clarissa. Masyadong tahimik. Ma? Clarissa? Tawag niya habang inilalapag ang kanyang gamit. Walang sumagot. Naglakad siya papasok sa sala. At doon, ang kanyang mundo ay gumuho sa ikalawang pagkakataon. Sa ibabaw ng mantelpiece, sa tabi ng kanilang wedding portrait, ay laging nakalagay ang isang maliit na kahon na yari sa kahoy ng Nara. Ito ay hindi mamahalin, ngunit ito ang pinakamahalaga niyang pag-aari. Sa loob nito ay ang mga huling sulat at litrato ng kanyang mga yumaong magulang. Ang tanging pisikal na alaala na natitira sa kanya mula sa mga taong unang nagmahal sa kanya nang walang kapalit. Pero ngayon, wala roon ang kahon. Ang kanyang mga mata ay bumaba sa sahig. At doon, sa gitna ng kanyang mamahaling Persian rug, nakakalat ang mga pira-pirasong kahoy, ang mga gutay-gutay na papel, ang mga kupas na litrato, ang iba ay may tupi, ang iba ay may punit. Nabitawan ni Eliana ang kanyang bag. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila isang malakas na dagundong sa nakabibinging katahimikan. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang kanyang mga binti ay tila yari sa tingga. Lumuhod siya. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinulot niya ang isang litrato. Ang paborito niya. Ang kanyang ama at ina noong kanilang kasal, nakangiti, puno ng pag-asa. Ngayon, ang litratong yon ay may malaking lamat sa gitna. Anong nangyari dito? Bulong niya sa hangin. Ay nako, Hija, pasensya na. Ang boses ni Dolores ay nagmula sa kanyang likuran. Lumingon si Eliana. Nakatayo roon ang kanyang biyenan, may hawak na basahan. Ang mukha ay nagpapakita ng pagkukunwaring pag-aalala, ngunit ang kanyang mga mata at ang isang bahagyang ngisi sa gilid ng kanyang labi ay nagsasabi ng ibang kwento. Nagpupunas ako ng alikabok sa mantelpiece. Paliwanag ni Dolores. Medyo madulas yata ang kamay ko ngayon. Nadulas lang sa kamay ko. Isang kasinungalingan. Isang napakalinaw na kasinungalingan. Ang bigat ng kahon ay sapat para hindi basta-basta madulas. At ang pagkawasak nito ay hindi gawa ng isang simpleng pagkahulog. Ito ay sinadya. Ito ay ginawa ng may galit. Hindi nagsalita si Eliana. Isa-isa niyang pinulot ang bawat piraso.
Ang bawat sulat na may sulat kamay ng kanyang ina, ang bawat litrato na kupas na ng panahon, ang bawat alaala. At doon, habang nakaluhod siya sa gitna ng mga abo ng kanyang kahapon, ang mga luhang matagal na niyang pinigilan ay sa wakas bumagsak. Hindi ito luha ng pagkatalo, hindi ito luha dahil sa sampal o sa pagnanakaw. Ito ay luha para sa isang bagay na hindi na kailanman maibabalik. Ang huling sinulid na nag-uugnay sa kanyang nakaraan ay walang awang pinutol. Dumating si Marco at Clarissa. Naakit ng eksena. Nakita nila si Eliana na umiiyak sa sahig. Anong drama yan? Tanong ni Clarissa habang ngumunguya ng chips. Ayan, nadulas daw ni Mama, sabi ni Marco. Ang boses ay walang anumang bakas ng simpatya. Tiningnan niya ang mga sirang gamit sa sahig na may pagkadiri. Niyakap ni Eliana ang mga piraso sa kanyang dibdib na para bang kaya pa niyang buuin ang mga ito. Tumingin si Marco sa kanya, isang tinging puno ng inis. Para sa kanya, isa lang itong abala, isang kalat na kailangang linisin. Itapon mo na yan, sabi ni Marco. Ang mga salita ay tumama kay Eliana na mas masakit pa sa isang sampal. Mga basura lang naman. Basura. Ang salitang iyon ay tumigil sa pag-agos ng kanyang mga luha. Bigla. Tila isang gripo na biglang isinara. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga tuhod ay nanghihina, ngunit ang kanyang gulugod ay diretso. Ibinaba niya ng maingat ang mga sirang alaala sa isang mesa. Humarap siya sa kanila. Kay Dolores na may mapanuyang ngiti. Kay Clarissa na walang pakialam. At kay Marco na tumawag sa pinakamahalagang bahagi ng kanyang buhay na basura. Ang kanyang mukha ay basang-basa pa ng luha, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng sakit. Wala na. Ang naroon na lamang ay isang nakakakilabot na kawalan. Isang blangkong espasyo kung saan minsan ay may pusong tumitibok. Isang kalmadong boses ang lumabas sa kanyang bibig. Isang boses na hindi niya alam na kaya niyang gawin. Huwag kayong mag-alala, sabi niya. Ang bawat salita ay malinaw at mabagal. Maghahanda ako ng isang espesyal na hapunan bukas ng gabi. Tumingin siya sa kanilang tatlo, isa-isa, para sa ating lahat. Ang araw ng paghuhukom ay nagsimula sa isang di pangkaraniwang katahimikan. Walang amoy ng sinangag o kape sa hangin. Walang Eliana na nagmamadaling maghanda ng almusal. Nang magising ang pamilya Gomez, isa-isang bumaba. Ang natagpuan nila ay isang malinis, ngunit walang lamang lamesa. Nagkatinginan sila, nagtataka. Ngunit bago pa man may makapagreklamo, lumabas si Eliana mula sa kanilang silid, bihis na bihis. May aasikasuhin lang ako sa labas. May tinapay at palaman dyan sa counter. Kayo na muna ang bahala sa sarili ninyo ngayong umaga. Sabi niya sa isang boses na kalmado at walang emosyon, bago kinuha ang susi ng kanyang kotse at tuluyang umalis. Iniwan niya silang tulala. Para sa kanila, ito ay isang senyales na tuluyan na ngang sumuko si Eliana sa kanyang mga responsibilidad. Isang senyales na malapit na ang kanilang tagumpay. Ngunit ang unang hinto ni Eliana ay hindi sa opisina, kundi sa isang mataas na gusali sa Makati, sa opisina ni Attorney Monica Ledesma. Nakaupo siya sa harap ng malaking mahogany desk ng kanyang abogada. Sa ibabaw nito ay nakalatag ang isang salansan ng mga dokumento, ang petition para sa annulment, ang request para sa temporary restraining order, at ang mga affidavit na maingat nilang inihanda. Sigurado ka na ba dito, Eli? Tanong ni Monica. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala para sa kaibigan. Once you do this, wala nang atrasan. Kinuha ni Eliana ang pluma. Ang kanyang kamay ay hindi nanginginig. Mas sigurado pa ako kaysa sa paghinga ko, Mon, sagot niya. Isa-isa niyang pinirmahan ang bawat pahina. Ang bawat pirma
ay tila isang pako na ibinabaon niya sa kabaong ng kanyang miserableng pagsasama. Pagkatapos, iniabot niya kay Monica ang isang USB drive. Nandyan na lahat. Ang audio at video evidence, lahat ng kopya ng mga dokumento. Sabi ni Eliana, gawin mo na ang kailangan mong gawin pagkatapos ng tawag ko mamaya. Tumango si Monica. Mag-iingat ka, Eli. Ang sumunod na ginawa ni Eliana sa buong maghapon ay isang ritual. Umuwi siya sa bahay na walang laman. Dumiretso siya sa dining room. Kinuha niya ang pinakamahal nilang mga kubyertos na pilak. Ang mga kubyertos na inilalabas lang para sa mga espesyal na okasyon. At isa-isa niya itong pinakintab. Kinuha niya ang pinakamalaki nilang bandehadong pilak na karaniwang pinaglalagyan ng lechon o pabo tuwing Pasko. Pinunasan niya ito hanggang sa kumikinang na ito na parang salamin. Sa refleksyon nito, nakita niya ang sarili niyang mukha. Kalmado, determinado, at walang bakas ng kahit anong luha. Pagkatapos, pumasok siya sa kanyang home office at binuksan ang kanyang printer. Nagprint siya ng mga kopya ng bank statements kung saan naka-highlight ang bawat gastos ni Marco, Dolores at Clarissa. Nagprint siya ng kopya ng titulo ng bahay na malinaw na nakapangalan sa kanya. Si Eliana Santos, single. Nagprint siya ng mga colored copy ng mga litrato ni Marco at ng kabit nito. Nagprint siya ng kopya ng kanyang annulment petition. Ang bawat set ng dokumento ay maingat niyang inilagay sa loob ng magkakahiwalay na folder. Isang folder para kay Marco, isang folder para kay Dolores, isang folder para kay Clarissa. Inilagay niya ang 3 folder sa ibabaw ng makintab na bandehadong pilak. Pagkatapos, kinuha niya ang takip nitong pilak din at maingat na isinara. Ang kanyang espesyal na hapunan ay handa na. Tiningnan niya ang orasan. 6:00 na ng gabi. Oras na para magsimula ang palabas. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-text kay Monica. Isang maikling mensahe, handa na ang lahat. Nang magsimulang dumating ang pamilya Gomez, isang Eliana na may matamis ng ngiti ang sumalubong sa kanila. Ang amoy ng niluluto ay wala. Ngunit ang dining table ay napakaganda. May mga kandila, may mga bulaklak, at ang pinakamagandang mga plato at baso. Wow ate, anong meron? Tuwang-tuwang tanong ni Clarissa. Mukhang may magandang balita ang asawa ko, sabi ni Marco, habang umuupo sa kabisera, kampante. Isang selebrasyon, simpleng sagot ni Eliana. Para sa bagong simula. Umupo silang lahat. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aabang at kasakiman. Akala nila, ito na ang selebrasyon ng kanilang tagumpay. Akala nila, ang espesyal na hapunan ay isang malaking handaan. Marahil ay steak, o lobster, o lechon na binili ni Eliana para sa kanila. Pumasok si Eliana sa kusina at lumabas na may tulak-tulak na serving cart. Sa ibabaw nito ay ang nagniningning na bandehadong pilak na may takip pa. Itinigil niya ang cart sa tabi ng lamesa. Ang 3 pares ng mga mata ay nakatutok sa bandehado. Ang kanilang mga bibig ay naglalaway na sa pag-aabang. Tumayo si Eliana sa paanan ng lamesa. Ang kanyang muka ay hindi mabasa. The special dinner is served, sabi niya sa isang boses na kalmado, walang emosyon at nakakakilabot. Ang hangin sa loob ng dining room ay biglang bumigat. Ang pananabik sa mga mukha ng pamilya Gomez ay dahan-dahang napalitan ng pagtataka. Ang ngiti ni Eliana ay nawala at ang pumalit dito ay isang malamig at seryosong maskara. Hinawakan niya ang hawakan ng takip ng bandehado. Ang lahat ng mata ay nakasunod sa bawat galaw niya. Sa isang mabilis ngunit tiyak na kilos, itinaas niya ang takip. Walang amoy ng pagkain, walang usok mula sa mainit na ulam. Ang bumungad sa kanila ay 3 folder na kulay itim, maayos na nakapatong sa ibabaw ng makintab na pilak. Ano to? Si Marco ang unang nagsalita. Ang boses
ay may halong inis at pagkalito. Akala ko ba hapunan? Isang biro ba to, Eliana? Hindi sumagot si Eliana. Sa halip, kinuha niya ang unang folder, ang may pangalan ni Clarissa. Inilapag niya ito sa harap ng kanyang hipag. Kinuha niya ang pangalawa para kay Dolores. At ang huli, ang pinakamakapal, ay inilapag niya sa harap ni Marco. Buksan ninyo! Utos niya. Ang kanyang boses ay hindi na malambing. Ito ay matigas, puno ng awtoridad na ngayon lang nila narinig mula sa kanya. Nag-aalangang binuksan ni Clarissa ang folder. Ang laman ay mga kopya ng kanyang credit card statements. Ang bawat luho, bag, sapatos, mamahaling pagkain ay naka-highlight ng dilaw. Sa ilalim nito ay ang screenshot ng kanilang pag-uusap kung saan nanghihingi ito ng pambili. 150,000 pesos in 1 month, Clarissa, sabi ni Eliana. Ang boses ay malamig na parang yelo. Investment, di ba? Tingnan natin kung may ROI iyan kapag wala ka ng atin na gagawing milking cow. Namutla si Clarissa. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Sunod na tiningnan ni Eliana si Dolores. Ang matanda ay nakatitig sa laman ng kanyang folder. Mga kopya ng household bills, kuryente, tubig, internet, groceries, lahat ay bayad mula sa personal na account ni Eliana. At sa ilalim, ang kopya ng titulo ng bahay at lupa. Ang bahay na ito, Mama Dolores, ay hindi bunga ng paghihirap ni Marco. Sabi ni Eliana, idiniin ang bawat salita. Ito ay bunga ng dugot pawis ko. Binili ko ito gamit ang perang pinagtrabahuhan ko bago pa man ako maging isang Gomez. Malinaw na nakasulat dyan, Eliana Santos, single. Hindi kayo ang may-ari, ako. Nanginginig na hinawakan ni Dolores ang titulo. Tila hindi makapaniwala. At sa huli, ibinaling ni Eliana ang kanyang tingin kay Marco. Ang kanyang asawa, ang kanyang berdugo. At ikaw, Marco, sabi niya. Nanginginig sa galit na binuksan ni Marco ang kanyang folder. Ang unang pahina ay ang annulment petition. Sunod ay ang mga bank statements na nagpapakita ng daan-daang libong piso na inilipat niya para sa negosyo nito. At pagkatapos, ang mga litrato. Siya at si Isabel, magkahawak kamay, naghahalikan, namimili ng kondo. Sa saan mo nakuha ang mga to? Sigaw ni Marco habang mabilis na itinatago ang mga litrato na parang masusunog ang kanyang mga kamay. Sinusundan mo ba ako? Hindi ko kailangang gawin yon. Kalmadong sagot ni Eliana. Ang katotohanan, Marco, ay laging may paraan para lumabas. Katulad ng katotohanan tungkol sa plano ninyo. Kinuha ni Eliana ang isang maliit na remote control mula sa kanyang bulsa. Pinindot niya ito. At mula sa mga speaker na nakatago sa paligid ng dining room, isang boses ang umalingaw-ngaw. Ma, huwag ka nang mag-alala. Nakausap ko na si Attorney Reyes. Oh, ano raw ang sabi? Siguraduhin mong wala siyang makukuha, Marco, ha? Ni isang kusing. Atin ang bahay na yan. Napatayo si Marco. Ang kanyang mukha ay nabalot ng pagkabigla at matinding galit. Si Dolores ay napahawak sa kanyang dibdib, tila nahihirapang huminga. Ang kanilang buong plano, ang kanilang kasakiman, ang kanilang kataksilan ay inilantad sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng chandelier. Paano mo? Hirap na sabi ni Marco. Hindi na mahalaga kung paano. Putol ni Eliana. Ang mahalaga, alam ko na ang lahat. Sa isang iglap, ang pagkabigla ni Marco ay napalitan ng purong galit ng isang hayop na na-corner. Sa isang sigaw, inihagis niya ang lamesa. Ang mga mamahaling plato ay nabasag. Ang mga kandila ay tumalsik. Hayop ka! Sigaw niya at mabilis na sumugod papunta kay Eliana. Ang kanyang kamay ay nakataas, handang manakit muli. Papatayin kita! Hindi umatras si Eliana. Hindi siya kumurap. Kalmado lang siyang tumayo roon.
naghihintay. At bago pa man makalapit si Marco, itinaas niya ang kanyang kamay at itinuro ang isang bagay sa sulok ng kisame. Lahat ng ito nakarecord, Marco. Sabi niya, ang paninigaw mo, ang pagbabanta mo, lahat. Ngumiti ka. Napatigil si Marco. Lumingon siya sa itinuturo ni Eliana. At doon, nakita niya ang isang maliit at itim na lente ng kamera. Ang pulang ilaw nito ay tahimik na kumikindat. At sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ang pumuno sa silid. Hindi isang sampal, hindi isang sigaw, kundi ang tunog ng doorbell. Ding-dong! Ngumiti si Eliana sa unang pagkakataon sa gabing iyon. Isang nangiting malamig, isang nangiting matagumpay. Ah, sabi niya, habang naglalakad papunta sa pinto. Iyan na siguro ang mga bisita ko. Binuksan niya ang pinto. At sa labas ay nakatayo si Attorney Monica Ledesma, kasama ang dalawang unipormadong sheriff. Ang pagpasok ni Attorney Monica Ledesma at ng dalawang sheriff sa loob ng dining room ay tila pagbuhos ng malamig na tubig sa nag-aapoy na eksena. Ang galit sa mukha ni Marco ay biglang napalitan ng pagkalito at takot. Si Dolores, na kanina'y parang leon, ay biglang nanahimik sa isang sulok, habang si Clarissa ay nagsimula ng humikbi. Good evening! Bati ni Attorney Ledesma. Ang kanyang boses ay propesyonal, ngunit may diin. I am Attorney Monica Ledesma, legal counsel for Miss Eliana Santos. Mr. Gomez, this is for you. Iniabot ng isa sa mga sheriff ang isang set ng mga dokumento kay Marco. Nanginginig ang mga kamay nito habang tinatanggap iyon. That is a copy of the annulment petition filed by my client this morning, paliwanag ni Monica. And this, kinuha niya ang isa pang dokumento mula sa kanyang briefcase, is a temporary restraining order, effective immediately. Ipinakita niya ang dokumento sa kanilang tatlo. Ayon sa utos ng korte, batay sa mga ebidensyang isinumite, kasama na ang banta ng pananakit na naganap ilang minuto lang ang nakalipas at malinaw na na-record, ipinagbabawal kay Mr. Marco Gomez, Mrs. Dolores Gomez at Miss Clarissa Gomez na lumapit kay Miss Eliana Santos sa distansyang hindi bababa sa 100 meters. Tumingin si Monica sa paligid ng magulong dining room. At dahil ang property na ito ay pag-aari lamang ni Mrs. Santos bago pa man ang kanilang kasal, kayo ay binibigyan ng isang oras para kunin ang inyong mga personal na gamit at lisanin ang pamamahay na ito. Hindi maaari. Si Dolores ang unang sumigaw. Ang kanyang pagkukunwaring kahinaan ay naglaho. Manugang ko siya. May karapatan ang anak ko dito. Wala po kayong karapatan, ginang. Mahinahong sagot ni Monica. Ang inyong anak ay walang anumang financial contribution sa pagbili o maintenance ng bahay na ito na mapapatunayan ng sandamakmak na ebidensya. Ang pananatili ninyo rito ay pribilehiyo lamang na ipinagkaloob ng kliyente ko. Isang pribilehiyong ngayon ay binabawi na niya. Bumaling si Marco kay Eliana. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Ang kayabangan ay nawala, napalitan ng desperasyon. Ellie, mahal. Huwag naman ganito. Mag-usap tayo. Pakiusap. Tumingin si Eliana sa kanya, ngunit ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Tila siya nakatingin sa isang estranghero. Ang lalaking minahal niya ay matagal nang patay. Ang nasa harap niya ngayon ay isa na lamang anino. Tapos na tayong mag-usap, Marco. Malamig niyang sagot. Nagsimula ang isang eksenang puno ng kaguluhan. Si Clarissa ay umiiyak ng malakas habang nagmamadaling inilalagay ang kanyang mga designer bag at damit sa isang maleta. Ate Eli, please! Saan kami pupunta? Paano na ang pag-aaral ko? Si Dolores naman ay nagwawala. Nagmumura, isinusumpa si Eliana. Walang hiya ka. Ahas ka. Pinalaki mo ang ulo ng anak ko. Ginamit mo siya. Tapos ngayon, itatapon mo lang.
Ngunit ang pinakakawawa sa lahat ay si Marco. Para siyang nawala sa sarili. Mula sa pagmamakaawa, bumalik siya sa galit, pagkatapos ay sa pagkalito. Hindi, hindi ito nangyayari. Ellie, ito ang tahanan natin. Hindi, mariing sagot ni Eliana. Ito ang tahanan ko, at pinalayas ko na ang mga peste. Sa ilalim ng maingat na pagbabantay ng mga sheriff, ang pamilya Gomez ay nag-impake ng kanilang buhay sa loob ng ilang maleta at kahon. Ang mga gamit na binili, gamit ang pera ni Eliana, ang malaking TV sa sala, ang mga mamahaling gamit sa kusina, ang mga alahas, ay hindi nila pinayagang isama. Tanging ang kanilang mga personal na damit at gamit lamang. Pagkalipas ng isang oras, ang tatlo ay nakatayo na sa labas ng gate, napapaligiran ng kanilang mga bagahe. Ang mga kapitbahay na na-curious sa komosyon ay nagsisimula ng sumilip mula sa kanilang mga bintana. Ang perpektong imahe ng pamilya Gomez ay nawasak sa loob lamang ng isang gabi. Bago sila tuluyang umalis, humarap si Marco kay Eliana sa huling pagkakataon. Pagsisisihan mo to, Eliana. Tandaan mo yan. Pagsisisihan mo to. Hindi sumagot si Eliana. Pinanood lang niya silang maglakad palayo. Tulak-tulak ang kanilang mga maleta sa madilim na kalye, walang tiyak na patutunguhan. Nang mawala na sila sa kanyang paningin, pumasok si Attorney Ledesma at ang mga sheriff sa loob. Sinuri nila ang buong bahay. Okay ka lang? Tanong ni Monica. Inilagay ang kamay sa balikat ni Eliana. Doon lang naramdaman ni Eliana ang pagod. Ang bigat ng lahat ng nangyari. Huminga siya ng malalim. Isang hininga na tila ngayon lang niya nagawa sa loob ng maraming taon. Isang hininga ng kalayaan. Tumango siya. Okay na ako ngayon. Naiwan siyang mag-isa sa kanyang malaking bahay. Ang katahimikan ay nakakabingi. Ngunit hindi ito ang katahimikan ng kalungkutan. Ito ay ang katahimikan ng kapayapaan. Naglakad siya papunta sa pinto. Kinuha niya ang susi. Ikinandado niya ito. Pagkatapos, kinuha niya ang chain lock at isinara rin ito. Ang malakas na tunog ng pag-lock, ang kaltak ng metal sa metal, ay hindi lang tunog ng pagsasara ng pinto. Ito ay ang tunog ng pagsasara ng isang kabanata ng kanyang buhay. Ang kabanata ng sakit, ng pagtitiis, at ng kasinungalingan, at sa katahimikan ng kanyang tahanan. Sa unang pagkakataon, sa napakatagal na panahon, naramdaman ni Eliana na ligtas siya at malaya. Lumipas ang 3 buwan. Ang bahay na dating puno ng tensyon at sigawan ay naging isang santuwaryo ng katahimikan. Para kay Eliana, ang katahimikang yon ay musika sa kanyang tainga. Ang bawat umaga ay sinisimulan niya hindi sa pag-aasikaso ng iba, kundi sa pag-aalaga sa kanyang sarili. Isang tasang mainit na kape sa balkonahe habang pinapanood ang pagsikat ng araw. Ibinaling niya ang lahat ng kanyang oras at enerhiya sa kanyang trabaho. Ang kanyang kompanya, ang Santos Designs, ay nagsimulang kumuha ng mas malalaki at mas prestihiyosong mga proyekto. Ang kanyang pangalan ay muling naging bukambibig sa industriya, hindi bilang asawa ni Marco Gomez, kundi bilang si Eliana Santos, ang mahusay na arkitekto. Ang balita tungkol sa pagbagsak ng pamilya Gomez ay dumating sa kanya ng paunti-unti, hindi dahil sa hinanap niya ito, kundi dahil ang mundo ay sadyang maliit. Isang araw, nakipagkita siya sa isang dati nilang kaibigan at katrabaho ni Marco na si Ana. Eli, I am so happy for you, sabi ni Ana habang hinahalo ang kanyang frappe. You look glowing, payapa. Ngumiti si Eliana, isang totoong ngiti. I am, Ana. For the first time in a long time, I really am. Nag-aalangang nagpatuloy si Ana. Narinig mo na ba ang tungkol kay Marco? Umiling si Eliana. Wala na akong pakialam, pero sige, ikwento mo. Huminga ng malalim si Ana. Well, after nung nangyari, kumalat sa office yung tungkol sa inyo. At syempre,
Lumabas din yung tungkol sa kabit niya, si Isabel. Ayon sa kwento ni Ana, nalaman ni Isabel na si Marco ay hindi lang pala pinalayas, kundi lubog pa sa utang at wala ni isang kusing. Isang araw, sa gitna ng office lobby, isinugod daw nito si Marco. "Akala ko ba mayaman ka?" Sigaw daw ni Isabel, sapat na para marinig ng lahat. "Puro kayabang, yun pala, isa ka lang palang palamunin, asa ka pa sa akin." At sa harap ng maraming tao, hinubad daw ni Isabel ang kwintas na bigay ni Marco at ibinato ito sa mukha ng lalaki bago ito nag-walk out sa buhay nito. Ang kahihiyan ni Marco ay kumalat na parang apoy. Nawalan siya ng kredibilidad. Ang mga kasamahan niya sa trabaho ay iniiwasan na siya. At dahil wala na si Eliana na gumagawa ng kanyang mga report at presentasyon, lumabas ang kanyang tunay na kakayahan o ang kawalan nito. Makalipas ang ilang linggo, sinibak siya sa trabaho dahil sa unprofessional conduct and poor performance at ang kanyang ina at kapatid. "Ang huling balita ko," sabi ni Ana, nakatira sila sa isang maliit na apartment sa Sampaloc. Isang kwarto lang silang tatlo. Laging nag-aaway dahil sa pera. Nilarawan ni Eliana sa kanyang isip ang eksena. Si Dolores at Clarissa, na sanay sa aircon at sa buhay na komportable, ngayon ay nagsisiksikan sa isang masikip at mainit na lugar. Si Dolores na nagrereklamo sa init, si Clarissa na umiiyak dahil hindi na makabili ng kanyang mga luho. Ang kanilang kasakiman na dating nagbubuklod sa kanila, ngayon ang mismong sumisira sa kanila. Habang naglalakad si Eliana papunta sa entablado, ang liwanag ng spotlight ay nakakasilaw. Ang palakpakan ng mga tao ay dumadagundong. Hawak niya sa kanyang kamay ang isang mabigat na tropeo na gawa sa salamin. Isang parangal para sa Most Innovative Architectural Design of the Year. Tumingin siya sa mga taong nasa harap niya, mga kliyente, mga kasamahan sa industriya, mga kaibigan. Ngumiti siya. "Maraming salamat po sa parangal na ito." Panimula niya. Sabi nila, ang isang arkitekto ay nagtatayo ng mga istruktura. Ngunit sa mga nakalipas na buwan, natutunan ko na ang pinakamahalagang istrukturang kailangan nating itayo at patatagin ay hindi gawa sa semento at bakal, kundi ang ating mga sarili. Hindi niya binanggit ang kanyang pinagdaanan. Hindi niya kailangan ang kanyang tagumpay na ang nagsasalita para sa kanya. Pag-uwi niya ng gabing iyon, habang inilalagay niya ang kanyang tropeo sa mantelpiece, sa mismong lugar kung saan minsan ay nakalagay ang nasirang kahon ng alaala ng kanyang mga magulang, tumunog ang kanyang cellphone, isang hindi rehistradong numero. Nag-atubili siya, ngunit sinagot din niya. "Hello?" Katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos, isang pamilyar na boses. Isang boses na halos hindi na niya makilala. Basag. Desperado. "Eli, mahal, ako to." Si Marco. Nanlamig ang buong katawan ni Eliana. "Patawarin mo na ako, Eli. Pakiusap." Pagmamakaawa nito. "Nagkamali ako. Nagsisisi na ako sa lahat. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka." Hindi nagsalita si Eliana. Nakikinig lang siya sa kasinungalingan. "Tulungan mo naman kami, kahit konti lang." Pagpapatuloy nito, at doon lumabas ang tunay na motibo. "Wala na kaming makain. Si Mama, may sakit. Pautangin mo muna ako, Eli. Babayaran din kita. Pangako." Huminga ng malalim si Eliana. Inalala niya ang sampal, ang mga litrato, ang sirang kahon, ang mga salitang mga basura lang naman. At sa isang iglap, wala na siyang naramdamang galit. Wala na ring awa. Ang tanging naramdaman niya ay wala. Tahimik, dahan-dahan, pinindot niya ang end call button. Pagkatapos, binlock niya ang numero. Tapos na. Kinabukasan, habang tinitingnan niya ang kanyang mga sulat, isang sobre ang nakaagaw ng kanyang pansin. Hindi ito bill.
Hindi ito galing sa bangko. Ang sulat kamay sa labas ay simple at medyo magulo. Nagdududa, binuksan niya ito. Sa loob, isang pirasong papel lang. At sa gitna nito, 2 salita lang ang nakasulat. Isang sulat mula sa isang taong hindi niya inaasahan. Mula kay Clarissa, 1 taon. 1 taon na ang lumipas mula ng gabing iyon. Nakatayo si Eliana sa harap ng isang glass wall sa pinakatuktok ng isang bagong tayong 40 palapag na gusali sa Bonifacio Global City. Sa likod niya, isang team ng mga batang arkitekto at inhinyero ang tahimik na nakikinig. Ang kanilang mga mata ay puno ng paghanga. Ang integridad ng isang istruktura ay hindi lang nakasalalay sa pundasyon nito, paliwanag ni Eliana habang itinuturo ang mga blueprint na nakadisplay sa isang malaking screen. It's in the details. The way it breathes with the city, the way it respects the environment, the way it serves the people inside it. That is the soul of our design. May kumpiyansa sa kanyang bawat salita. May awtoridad sa kanyang bawat kilos. Hindi na ito ang babaeng yumuyuko, ang babaeng nagpipigil ng saloobin. Ang Eliana Santos na nakatayo roon ngayon ay ang CEO at punong arkitekto ng kanyang sariling kumpanya, ang Santos Designs, isang pangalan na naging kasing kahulugan ng husay, integridad at inobasyon. Pagkatapos ng pulong, nagpalakpakan ang lahat. Isa-isa silang lumapit para batiin siya. Ang galing, Ma'am Eli! Congratulations on another successful project! Ngumiti siya sa kanila, isang ngiting totoo at mainit. Hindi ko ito magagawa mag-isa. Congratulations sa ating lahat. Kinahapunan, sa halip na umuwi kaagad, dumaan siya sa isang lugar na matagal na niyang hindi nabibisita. Isang tahimik na memorial park sa timog. Bit-bit ang isang palumpon ng puting mga bulaklak. Nilakad niya ang pamilyar na landas patungo sa isang simpleng lapida na gawa sa puting marmol. Mahal namin kayo, Papa at Mama. Umupo siya sa damuhan at hinaplos ang malamig na bato. Inayos niya ang mga bulaklak sa florera. Matagal siyang natahimik, pinakikinggan lang ang hihip ng hangin at ang huni ng mga ibon. Mapa! Mahina niyang bulong. Kamusta na po kayo dyan? Kinuha niya mula sa kanyang bag ang isang maliit na picture frame. Sa loob nito, ang litratong minsan ay nasira. Ang wedding picture ng kanyang mga magulang. Naipaayos na niya ito, nilagyan ng bago at mas matibay na frame. Gusto ko lang pong sabihin na huminga siya ng malalim. Isang hiningang nagpakawala ng huling bigat sa kanyang dibdib. Okay na po ako. Hindi na niya kailangang magkuwento. Sa katahimikan ng lugar na yon, sa init ng araw sa kanyang balat, naramdaman niyang naiintindihan siya. Ang sakit ng kahapon ay isa na lamang peklat, isang paalala hindi ng sugat, kundi ng kanyang katatagan. Pag-uwi niya sa bahay, ang katahimikan ay hindi na nakakabingi. Ito ay payapa. Dumiretso siya sa kanyang home office at umupo sa kanyang lamesa. Mula sa isang drawer, kinuha niya ang isang sobre, ang sulat ni Clarissa. Ilang buwan na rin itong nakatago roon. Hindi niya alam kung ano ang gagawin dito. Patawad, Ate Eli. 2 salita. Ngunit sa likod nito ay ang bigat ng maraming taon ng pang-aabuso. Binasa niya ito muli. At sa pagkakataong ito, wala na siyang naramdamang galit. Wala na ring sakit. Dinala niya ang sulat sa may bintana. Dahan-dahan, pinunit niya ito sa maliliit na piraso. Hindi dahil sa galit, kundi bilang isang desisyon. Binuksan niya ang bintana at inihagis ang mga piraso sa hangin. Pinanood niya itong sayawin at dalhin ng hangin palayo hanggang sa maglaho. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, para sa kanya ito. Ito ang huling kadena na kailangan niyang kalagin para tuluyang lumaya. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, umakyat si Eliana sa rooftop ng gusaling siya mismo ang nagdisenyo. Ang gusaling iyon
Ang kanyang obra maestra ay ang kanyang regalo sa sarili. Sa pinakatuktok nito ay ang kanyang personal na penthouse. Hawak ang isang mainit na tasa ng kape, tumayo siya sa balkonahe. Sa kanyang harapan, ang buong syudad ay unti-unting nagigising. Ang mga ilaw ng mga gusali at sasakyan ay parang mga bituin sa lupa. Ang malamig na hangin ng umaga ay yumakap sa kanya. Pinanood niya ang dahan-dahang pagsilip ng araw sa abot-tanaw. Ang kalangitan ay nagbabago ng kulay mula sa itim, naging kulay ube hanggang sa naging nagniningas na kahel. Inalala niya ang lahat. Ang sakit, ang luha, ang pagtataksil, ang paghihiganti. Ngunit habang nakatayo siya roon, sa itaas ng lahat, napagtanto niya ang isang bagay. Ang tagumpay ay hindi ang makitang bumagsak ang mga taong nanakit sa kanya. Ang tunay na tagumpay ay ang makita ang sarili niyang lumilipad ng mas mataas kaysa sa inaakala niyang posible. Ang pinakamainam na gantimpala ay hindi ang kanilang pagdurusa. Ito ay ang kanyang kapayapaan. Huminga siya ng malalim at sa unang pagkakataon, ang kanyang hinaharap ay kasing liwanag at kasing ganda ng pagsikat ng araw sa kanyang harapan. Ngumiti si Eliana at sa pagkakataong ito, umabot na ito sa kanyang mga mata. Ang kwento ni Eliana ay isang patunay ng lakas na matatagpuan sa bawat isa. Kahit na pagkatapos ng matinding pagtataksil at sakit, nang ang pagtataksil ay nanggaling mula sa mga pinakamalalapit na tao, siya ay tumayo. Kinuha ang kanyang lakas at nahanap ang kalayaan. Pinapakita na ang pinakamalaking pagbangon ay hindi ang paghihiganti, kundi ang muling pagtatayo ng sarili. Ang mga masasamang tao ay palaging makakamtan ang parusa nila, habang ang mga mabubuti ay makakahanap ng landas patungo sa kapayapaan at kalayaan. Ano ang palagay ninyo tungkol sa ginawa ni Eliana? Kaya ba ninyong magpatawad at magpatuloy na mabuhay ng malakas tulad ng ginawa niya? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa komento. Maraming salamat sa pagsubaybay at huwag kalimutan mag-subscribe para sa mga kwentong puno ng inspirasyon.